Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-6 na kabanata. Hinawakan siya sa magkabilang balikat ni Rafael. No! Alam mo ba, sa tuwing maiisip ko ang ginawa mong pagyurak sa aking pagkalalaki, gusto kong pilipitin ang leeg mo. Umakyat ang isang kamay nito sa kanyang leeg at bahagyang pinisil. Namutla si Darlene. Nanlaki ang mga mata sa takot nang bitiwan siya nito. Nanlalambot na napaupo siya sa kama. Napahalakhak si Rafael. Ganyan, dapat ka nga matakot. Rafael, kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy, ang nanginginig na pakiusap niya. Kuyom ni Rafael ang dalawang palad. Hindi ko dapat na dungisan ang aking mga kamay sa marumi mong pagkatao. Humulagpos ang pagtitimpi ni Darlene. Mabilis na nilapitan ang lalaki at buong lakas na sinampal. Hayop ka, Rafael. Inuulit ko. Hindi ako kailanman nagtaksil sa'yo. Ang nanginginig niyang sigaw. Ni minsan, hindi mo ko binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kung hindi ka guilty, bakit ka umalis? May magagawa ba ako? Ang hilam sa luhang tanong niya. Ipinagtabuyan ako ng iyong mama. Mas pinaniniwalaan mo sila. Ni hindi mo man lang ako tinanong. Pumiyok ang boses niya. Marami silang nakakita sa inyo ng lalaking iyon. Kuyom ni Rafael nang mahigpit ang mga palad. Isang mapaklang tawa ang pinakawala ni Darlene. Anong nakita nila? Magkapatong kami ni Samuel? Iyon bang isinumbong sa'yo ng mama mo, ha? Halos iduldol niya ang sarili sa lalaki. Nagpatiimbagang si Rafael. Wala silang nakita maliban sa magkasama kami ni Samuel sa kamalig. Iyon lang. Tulad mo, sarado rin ang kanilang maruruming mga utak. Matagal na pumatlang ang nakakabinging katahimikan. Inayos ni Darlene ang sarili. Hinarap ang lalaki. I'm sorry. Kalimutan na natin ang nakaraan, Rafael. Ayusin na natin ang ating mga buhay. Madaliin mo na ang pagpapawalang bisa sa ating kasal. Ibibigay ko sa iyo ang aking buong kooperasyon. Tumayo na siya at tinungo ang pinto. Sandali. Pinigilan siya ni Rafael sa isang braso. Nagsalubong ang kanilang mga mata. For once, Darlene. Kaninong anak si Rolpe? Damn you! Punong-puno ng puot ang tinig. Ubigkas ang kanyang mga kamay. Nais niyang pagkakalmutin ang lalaki. Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Nanginginig siya sa galit. Nais niyang saktan si Rafael nang higit sa sakit na nadarama niya ng mga sandaling iyon. Ni minsan, hindi mo narinig ang mga sinabi ko. Mahigpit na pinigilan ni Rafael ang dalawang kamay ng babae. Ayaw ko lang masaktan ang bata kaya kinilala ko siya. Pweh! Dinuruan niya sa mukha ang lalaki. Pasabunot na hinawakan siya sa buhok ni Rafael, saka mariin siyang hinalikan sa mga labi. Tinangka niyang manlaban, ngunit lalo lamang siyang nasasaktan sa tuwing magpupumiglas siya. Pakiwari niya ay nadurog na ang kanyang mga labi. Tinangka niyang tuhurin ng lalaki, ngunit sabay silang nabuwal sa kama. Gusto lamang ni Rafael na parusahan ng babae.
Ngunit nang madama ang malambot na katawan niya, ang nasa isip ay muling maangkin ang pamilyar na mga labing iyon na nakakapagpawala ng katinuan ng kanyang utak. Nais tumutol ni Darlene. Nais panaigihin ang isip. Ngunit nang madama ang mga nagbabagang labing iyon sa kanyang balat at ang pamilyar na amoy ng katawang iyon, kay tagal niyang pinangmulilaang muling madama na puno ng daing ang apat na sulok ng silid na yun. Hindi na nila nagawang hubarin lahat ng mga saplot sa katawan, tanda na matinding pananabik sa isa't isa. Paulit-ulit nilang sinasambit ang pangalan ng bawat isa hanggang sa sabay nilang narating ang kasukdulan. Tahimik na bumangon si Darlene. Nanatiling nakadapa si Rafael sa kama. Parehong walang kibo, parehong hindi malaman kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Inayos niya ang sarili at lumabas ng silid. Nasa lubong niya si Nana Sela sa may hagdan. Nakatingin sa kanya ang matandang babae. Tinignan din niya ito sa kataas noong bumaba. Nasa salas na si Rolpe. Baka sa mukha ang pagkainip. "Mami, saan ka ba nagpunta? Ang tagal mo." Nang mapatingin ito sa mukha ng ina, bakas pa rin sa mukha ni Darlene ang pag-iyak. Napatingin si Rolpe at galit na hinarap ang ama. "Inaaway mo ba ang mami ko?" Hindi nakahuma si Rafael. Bumaling si Rolpe sa ina. "Pinaiiyakan niya, mami?" Sinikap ngumiti ni Darlene. Hindi anak." Malungkot na nakatanaw si Darlene sa labas ng bintana habang mabilis na binabagtas ng bus ang daan pabalik sa Maynila. All those years, wala pa ring nagbago. Si Rafael pa rin ang kanyang kahinaan. Dantay lang ng palad ni Rafael sa kanyang balat, nalilimutan na niya ang lahat. Ngayon, higit na nagtutumibay ang kagustuhang huwag nang bumalik ng San Vicente kailanman. "Paano ang Ate Pilisa mo na pinagkakautangan mo ng lahat?" Ang sundot ng kanyang konsensya. Kanina habang pasakay sila sa bus, manganing-nganing bumalik siya. Nakangiting kumakaway si Auntie Pilisa, ngunit mababaka sa muka ang kalungkutan sa pag-alis nila. "Huwag kang mag-alala, Auntie. Pipilitin kong dalas-dalasan ang uwi. Kapag ka may problema, patawagan lang niyo ako sa aking opisina at darating ako. Huwag mo kong alalahanin, anak. Hindi ako pababayaan ng mga kapitbahay." Ang sabi ni Pilisa na hanggat maaari ay ayaw obligahin ang pamangkin. Nasabi na nito ang kahilingan na sana'y umuwi na sa San Vicente ang mag-ina na kay Darlene ang pagpapasya. Nakukonsensya si Darlene, ngunit pilit na ipinagwawalang bahala yon pagkatapos ng maganap sa kanila ni Rafael sa muli nilang pagkikita, lalong hindi siya dapat bumalik sa San Vicente. Hinaplos niya ang ulo ng anak na nakatulog sa kanyang kandungan. Hindi niya mapigilan di magmalaki sa ginawa ni Rolpe nang inaakalang pinaiiyak siya ng ama. Protective pa rin sa kanya si Rolpe. Mahal pa rin siya nito kahit nagre-rebelde sa kanya. Yumuko siya at kinintala ng halik sa noo ang anak. Dumating si Marcela. Agad na nagsumbong si Nana Sela sa amo. Sinita ni Marcela ang anak. "Bakit mo dinala ang mag-inang iyon dito, ha?" "Ano naman ang masama roon, ma?" Ang banayad na tanong ni Rafael. "Para magkaroon ng idea ang babaeng yon para muling bumalik." Ang galit na sabi ni Marcela. "Ang sabi ng mga katulong, halos kalahating araw kayong nagkulong sa kwarto. Gusto mo bang idetalye ko sa'yo ang mga ginawa namin sa kwarto, ma?" Ang sarkastikong tanong niya sa ina. Matagal na napatitig si Marcela sa anak. Pilit na inaarok ang damdamin. All those years, wala pa ring nagbago. Hindi ba, Rafael? Hindi sinagot ni Rafael ang ina. Sa halip, tinungo niya ang bar at nagsali ng alak sa baso at straight na ininom. Sinundan ni Marcela ang anak.
Ang malanding babaeng yun. May mukha pa siyang isama dito ang kanyang anak. Nakita na ba ninyo ang bata, ma? Ang banayad na tanong ni Rafael sa ina. At bakit ko pa na naising makita ang bunga ng kataksilan ng babaeng yon, ha? Ang mariing sabi ni Marcela. Isa siyang Vicente, ma. Napakunot noo si Marcela. Anong ibig mong sabihin? Isang bahaw na tawa ang pinakawala ni Rafael. Ni si Yani, hindi nagdudang akin ang bata sa unang tingin pa lamang niya. Bakit hindi niyo tanungin si Nana Sela? Buhatan dumating sila sa Maynila. Nanibago si Darlene sa katahimikan ni Rolpe. Nilapitan ni Darlene ang anak. May problema ba, Rolpe? Tinignan ni Rolpe ang ina. Pagkunway, mayaman pala ang daddy. Hindi niya alam kung ano ang itutugon sa komentong yun. Mayaman pala sila. Bakit tinayaan nila tayo sa ganitong nakatira? Anak, sana maintindihan mo. Paano ba niya ipapaliwanag na hindi siya lalabas na masama o si Rafael? May mga sitwasyong hindi natin kontrolado, Rolpe. Tulad ng paghihiwalay namin ng daddy mo. Yun siguro ang tinatawag na kapalaran. Nalilitong napatingin si Rolpe sa kanyang ina. Niyakap ni Darlene ang anak. Anak, balang araw, kapag ka malaki ka na, kapag ka naiintindihan mo na rin ang lahat, ikikwento ko sa iyo ng buong buo. Niyakap siya ni Rolpe. Ngunit hindi nagsalita. Kinabahan si Darlene nang puntahan siya ng pulis sa trabaho isang umaga. Bakit ho? Mrs., nasa presinto ho ang inyong anak. Nahuli silang nagsha-shoplifting sa Isitan. Pinangalugan ng tuhod si Darlene. Baka ho nagkakamali kayo. Pumasok ho sa school ang anak ko. Mabuti pa ho, Mrs., ay sumama na kayo sa presinto nang makilala mo kung anak mo ngayon, ang sabi ng pulis. Nanginginig si Darlene na sumama sa mga pulis. Hindi niya napigilan ang sarili na di mapahagulhol ng iyak nang makita si Rolpe sa loob ng kulungan. Umiiyak din si Rolpe at putlang-putla. Anak, bakit? Buong akala ko nasa school ka. Mahigpit na niyakap ni Darlene ang anak. Mami, ayoko dito. Ilabas mo ako. Ang nanginginig na sabi ni Rolpe. Promise? Promise, Mami, hindi na ako uulit. Promise. Kinausap niya ang pulis. Sir, babayaran ko na lang ho kung ano man ang inumit ng anak ko. Mrs., hindi ho yun ganun kadali, ang sabi ng pulis. Nasa probation officer ang kaso ng anak ninyo at ng mga kasama niya. Iimbestigahan na ho muna kayo ng DSWD. Titignan kung ano at saan ang problema. Kung inaakala nilang hindi kayo fit na maging ina, ilalagay nila sa pangangalaga nila ang inyong anak. Lalong napalakas ang iyak ni Darlene. Hindi niya kayang iwan ang anak sa kulungan. Tinawagan niya si Attorney Clavero, ngunit nasa labas ito. Litong-lito siya, hindi niya malaman ang gagawin. Anong nangyari? Anang isang pamilyar na tinig. Rafael, sa bugso ng tuwa, sinugod ng yakap ni Darlene ang lalaki. Ang anak mo. Nahuli siya na nang uumit sa mall. Napatiimbagang si Rafael. Nasaan siya? Nasa loob. Sa pag-angat niya ng muka. Noon lang niya napansin na may kasama si Rafael. Ang babaeng mapapangasawa nito. Galit na nakatingin sa kanila ang babae. Agad siyang kumalas mula sa pagkakayakap sa lalaki. I'm sorry, ang sabi niya. Hindi niya alam kung para kanino. Hindi makatingin si Rolpe sa ama nang lumabas mula sa kulungan. Tinignan lang ni Rafael ang anak. Hindi nagsalita.
Kinausap ni Rafael ang mga dapat kausapin para makalabas ang anak. Nakahinga si Darlene nang ilabas na sa kulungan ng bata. First offense pa lang ang kaso niya kaya madaling naayos. Pero bukas, haharap tayo sa case officer niya, ani ni Rafael. Sweetheart, may lakad tayo bukas, remember? Ang malambing na apalala ni Yani. I'm sorry, but we have to cancel it. Bumaling ito sa mag-ina. Tayo na. Ihahatid namin kayo. Hindi na. Mag-jeep na lang kami. Ang tanggi niya. Sa may instruction kayo, di ba? Iisa lang ang daan natin. Ibababa ko na kayo roon. Walang silbing tumanggi siya. Walang kibong sumakay sila na mag-ina sa likod. Matalim na tingin ang ipinukol sa kanila ni Yani. Paano mo nalaman na nasa presinto kami? Ang di nakatiis na tanong niya. Sinadya kita sa pinapasukan mo. Nalaman kong sinundo ka ng pulis. Ang maikling paliwanag nito. Bakit? Anong sadya mo? Inilabas ni Rafael ang notice mula sa piskalya para sa first hearing ng kaso nila. Kinuha niya ang sulat at inilagay sa bag. Bumaba silang mag-ina sa may Espanya. Tumuloy na si Rafael. Inihatid lang ni Rafael si Yani sa kabinalikan ng mag-ina. Nagulat si Darlene nang magbuksan ng pinto at si Rafael ang nakita. Alanganing pinatuloy ito. Napatiimbagang si Rafael nang makita ang tirahan ng mag-ina. Madilim, makipot, na istroswelo. Kailangan pa niyang yumuko para huwag mauntog. Bigla ang salakay ng guilt. All those years, dito nakatira ang mag-ina niya. Maupo ka. Itinuro ni Darlene ang isa sa kama. Pasensya ka na ha. Wala namang ibang pwedeng upuan eh. Bakit kayo nagtitiis na tumira dito? Bakit hindi na lang kayo umuwing mag-ina sa San Vicente? Ang di nakatiis na sabi nito. Galit na hinarap ni Darlene ang lalaki. Naparito ka ba para pintasan lang ang tirahan namin? Ito lang ang kaya ko sa kakarampot kong sweldo. Huwag ka mag-alala. Maligaya naman kami ng anak ko dito eh. Kaya natututong magnakaw si Rolpe. Ganun ba? Pinamulahan siya. Nag-init ang sulok ng mga mata. Kumurap siya para pigilan yon. I'm sorry. Hindi ko naman hangad na i-criticize ka sa ginagawa mong pagpapalaki sa bata. Alam ko, malaki ang impluwensya. Ang kanyang kapaligiran. Tuluyan ang nalaglag ang tinitimping luha ni Darlene. Ewan ko, hindi naman siya dating ganyan eh. Mabait siyang bata. Maalalahanin. Pinaiiyak mo na naman ba ang mami ko? Ang galit na sabi ni Rolpe na mabilis na nilapitan ng ina. I'm sorry, son. Hindi ko intensyon na paiyakin ang nanay mo. Ang agad na sabi ni Rafael. Hindi niya ako pinapaiyak, anak. Naiiyak lang ako. Ang mabilis na sansala ni Darlene. Dahil ba sa akin, mami? I'm sorry. Now, young man, mag-uusap tayo ng lalaki sa lalaki. Ang sabi ni Rafael. Iniwan ni Darlene ang mag-ama at hinarap ang pagluluto. Siguro naman nagkaroon ka na ng lesson sa nangyari sa'yo kanina. Ang malumanay na sabi ni Rafael. Baka sa susunod na gawin mo yon, nagkataong wala kami ng mami mo. Sino pang tutulong sa'yo? Gusto mo ba na doon ka magbinata sa loob ng kulungan? Nagkakandabulol-bulol na sabi ng kanyang ama. Saglit na nagaangat na mukha si Rolpe. Mababanaag sa mukha ang hinanakit sa ama. Nahigit ni Rafael ang hininga. Anak, alam ko malaki ang naging bahagi namin ng mami mo sa kung ano ka ngayon. Sa pagre-rebelde mo, sa pagsama-sama mo sa mga masasamang barkada, hindi lang kami ng mami mo ang nasasaktan. Mas higit ang iyong sarili.
I know you are a bright boy. Sana maintindihan mo ang sitwasyon namin ng mami mo. Pwede ba yon?